Otter ang jaguar. Sinakop niya ang lungga ang mga siga. Talaga ng pag-asal, di ba? Kaya susubukan uli ng River Wolves ang kanilang taktika. Pero level up ng laro nila. Malilang kinupunta ang maangas na Russell. Ano ba ang target ng mas napuhala? Hindi na siya mapipigilan ng mga ato na sisiga-siga. Lalayo na lang sila bago pa magkasakitan. Naghahanap man ng pre o masisilungan, hindi talaga makakaila kung sino ang tunay na reyna sa ilog nito. Yan na, ay nanalo na. Work smart, not hard. Yan na ata ang moto ng pinakamalaking loro sa buong mundo. May kakayahan siyang magsalita na parang tao at may pampihirang diskarte para makakain. Anong diskarte? Ang wais na loro. Talagang sa kwento amazing ang pampihirang tumahin. Sa South America, hindi lang mga mamalo ang pwedeng makita ng ala. Ay pinagmamalaki rin ang pamilya ng mga ibon. Ang aktif din ng kanyang kagat, kayang dumurog ng maning napakabigas. Ang hyacinth macaw ay ang pinakamalaking loro sa mundo. Sa haba niya 3 feet, siguradong maaaliw si Jack Sparrow. Abot din hanggang 4 feet ang lapat ng kanyang mga pakpak. Kaya easy lang sa kanyang lumipad ng over 30 miles per hour. Higante na sila sa hanay ng mga paro. Pero ang kanyang tuka, hindi lang record ang kayang i-break. Pati na rin ang mga mali at mga pugo. Para silang nag-level up na woodpecker, madali lang pumutas ng mga puno tulad ng mandovi tree. Kaya rin nila pusa ng mga pinakamatigas na mani na matatagpuan din sa Brazil. Ang Acuri palm nut na hinahampas pa ng bato ng mga kabukin monkey para lang mabuksan. Pero walang-wala sila sa mga Macau. Natuka lang ang gamit. Yung nga lang mahirap talagang sukitin ang laman niyan. Kailangan ito ng pagsusundot para ito'y makuha. Hindi na lang meron siya yan. May buto Macau sa dila na ginagamit niyang pangbukas. Pero ba't mo pa kailangan paghirapan ang sarili mo kung meron namang ibang pwedeng gumawa niyan? Natuto na ang mga parrot na sundan ang malalaking nutcrackers. Ang mga baka kasi, tuwing kumakain ng palm nut, inilalabas na nila ito nang wala ng balat. Ang daling kainin, di ba? Pero ang lasa, pag-usapan yan. Sa malayong tingin, akalain mo may mga batang naglalaro ng kabulan sa kabundukan. Ayun pala, nagkakarerahan ang mga kalalakihan at ang premyo, ang pagiging macho sa mata ng mga kababaihan. Saksiyan ng kwentong amazing number 1, pang-klase. Sa katibugan ng Argentina matatagpuan ang bulubundukin ng Andes na 22,000 feet ang taas. Perfect na yan para sa high altitude endurance race. Sila ang ultra runners ng South America. Si mama sakit sa feet ng scissors. Bagaman walang bukol sa kanilang likod, malayong kamag-anak Tapos sila ng mga camel sa Middle East. Punta ko sa Pero may store. isa pa silang kakaibang katangian. Mas malaki ang puso nila up to 15% kumpara sa ibang mammal. Kaya naman yakang-yakan nila ang mabilisang takbuhan. At ang premyo ng kampiyon sa karera, siya lang ang pwedeng makipag-sexy time sa mga babae sa lahi nila. Pero may malupit ang sa mechanics ng takbuhan. Ang mga kalao kasi nagkakagatan ng kanilang ari.
ayaw mo masaktan, siguruhin mong mauuna ka at hindi aabutan ng mga kalaban. Ang lalaki kayang itaboy ang mga kalaban gamit ang below the belt na teknik. Ang siguradong magiging pinaka-madilim.